Welcome to the Dorm Podcast with Lance and AJ. And Lian. Yo, hi Lian. Hello. Lian. Thanks for having me. We got another lawyer in the house. Yes. In the podcast. Yes. Yung recurring kasi dito, mga lawyers. Recurring dito, lawyer, tsaka entrepreneur, self-made, Self-made. Doktor, isa pa comedian. lang. Comedian. Oh. Nagkaroon kayo ng comedian Doktor, guest? dalawa. Oo. Dalawa yung doktor. Oh. Dapat mag-invite ka pa ng comedian Ano sa pa tayo, future. komedyante. Oh. Oo. Pero ngayon, lawyer ulit. Kasi Lawyer ulit. gusto kong malaman ng dormmates natin na hindi porket lawyer, pare-pareho, lawyer yan. Yung lawyers, iba-iba ng flavors yan eh. Oo, ganun. Ganun. Anong flavor mo? Assorted. Flavor? Cookies and Rocky cream. Road? Ah. Rocky Road? Rocky Road. Exactly. Rocky Road ako. Ngayon. Sa ngayon. Sa ngayon. Sa ngayon. Sa ngayon. Ikaw, Lian, anong flavor mo? Ako? Sabi sa'yo. Paano ba? Ube makapuno ba? Pwede yun? Pwede. Pwede rin. Hindi mo na kailangan mag-explain. Ube makapuno. No judgment here. No judgment. Pero minsan, favorite ko rin kasi strawberry eh. Yun. Strawberry. Taga saan ka ba, Lian? Ngayon, I live in Pasig. Pero I used to live in... Born and raised? No. Ngayon, turning 4 years. Ever since I got married in 2021. Tsaka ako nag-transfer sa Pasig. But before, born and raised in San Pedro, Laguna. Laguna. Nice. South. Yun yung Alam ko, common. South. Peeps din kayo eh. Cavite kami. Actually, binabike namin yung dance dati yun eh. Di ba? Nakabike na tayo doon, San Pedro. Oo, yun yung last. Kasi pag, pag nag-Laguna Loop, kasi pag Laguna Loop, una, pa-Antipolo, di ba? Pero pag patapos ka ng Laguna Loop, alam mong safe ka na, San Pedro. Kasi parang city na yun, di ba? Doon ako sumemplang eh. Sito. Sa may Riles. Doon yan, di ba, San Oo, Pedro? sa bayan. Sa bayan yung Riles eh. Parang ano siya, boundary ng Maynila, yung San Pedro. Ano siya, in fact, boundary na siya ng Muntinlupa City. So meron parang ano doon, may marker doon. Ewan ko lang kung nandun pa yun ngayon pero nung nandun pa ako, may marker doon na sikat pa yun eh, nakalagay nga doon Rizal eh. Kataka ko dati, bakit Rizal nakalagay? Oo. Yung pala, nung dati, yung Muntinlupa Muntinlupa. City used to form part of the province of Rizal. Pati Makati, di ba? Pati Makati, Pati among pala others. Paranaque. Pati pala Muntinlupa. Malaki yung province Sobrang of Rizal. laki. Sobrang laki So yung niyan. buhon na yon, yung marker na yon, ang tagal nun. Parang magmula bata ako hanggang umalis ako ng San Pedro. Nandun yun eh. So, Di ba nung naglalaguna loop tayo, may mga ano na doon eh. Hindi ko napansin kasi Rizal. sobrang lakas na ng ulan nun eh. Tapos hindi pa niya tinatanggal, no? Oo. Hindi. Mga muhon na yun. nandun pa rin Mohon. yun. Parang marker siya na. Mohon is concrete. the milestone ba? Or yung Parang Oo, ganun eh. Parang marker. Marker, yun. Marker. Yung KM ganito, 1 KM. Parang ganun, no? Oo. So, lawyer, saan ka nag-law? Pwede ba matanong yun? Saan nag-law school? Law school. Beda, San Beda. San Beda. Try ka ba sa Beda, Lance? Oh, nag-apply ako sa Beda nun eh. Ay, hindi ko na kwento sa'yo. Oy, hindi. Ngayon ko naman nalaman to. Oh, Sa tagal-tagal niya magkasama. kasi marami only topics din kasi kami eh. So, Okay. Hindi kayo nag-uusap Ay, di na. legit. Ngayon ko lang nalaman to. ang in-applyan ko kasi Lasal and Beda. Okay. Tapos, nung natanggap naman ako sa Beda, sabi, ano raw, okay ka ba dito? Baka, yung parang guidance counselor yung una Sa Beda? Oo eh. ano Tapos, ganun? sabi niya, yung Bakit okay ka ba dito? Hindi kasi ibig marami raw sabihin? bumabagsak daw doon. Kaya ko ba raw yung, yung pressure ba or ganon. So, sabi ko sa isip ko, ay, maglasal na. Home court advantage. Home court. Kasi Archer ka naman Parang eh. alam mo ever sa since sarili eh. Tsaka mo same na- campus eh. So, doon na lang ako sa Lasal. Parang alam mo sa sarili mo na it's not for you. Ganun ba? Oo. Pero dalawa lang yung choices ko nun. Beda and Lasal. Kaya malapit din yung puso ko sa San Beda. Tsaka cool yung yung undergrad nga lang. Yung uniform, 'di ba? Kaiba yun eh, may necktie. Pero for ano yun? For Undergrad. For undergrad yun. Pero sa College of Law. I think kahit saan naman yata na College of Law, ano na eh. Civilian. Hindi civilian. Office at ano, di ba? Office slash Formal. Paro, slacks, para ka nag-opisina. Beda. Pero to be clear, both undergrad and law school, nag-apply ako. Pati undergrad? Oo. Ngayon ko na naman to. Oo, ngayon ko nalaman yun. Hindi kasi nga cool nga yung Beda. Tsaka, di ba sumisimba ako sa St. Jude? Oo. Lapit lang siya dun eh. Beda Menjola. Okay. Akala ko Lasal lang in-apply mo nung... Ay, alam ko nag-UP ka tsaka Hindi. Lasal.
UST rin pala. 4 in-applyan ko. Yung Big Four. Hindi. Ah. UST, Beda, UP. UP, and Lasal. Ah. Pero yung Lasal, pinili ko kasi dun yung high school namin, parang Lasal related. Parang Lasal system, di ba? Loyalty. So, natanggap naman ako lahat except UP. Si AJ naging UP. Ayun. Kasi may pinagdaanan siya eh. Doon sa previous episode, yung na-depress ako. Sige. Sige, mag-catch up ako doon. Oo, sige. Catch up ako doon. So, ayun. Saan ka nag-college naman? College, UST. UST? Yes. Hindi, kailan taon ka na ba? 32. Uy, Magkaedad kami na magkailan doon. pala kayo eh. magkakaedad na. 93 din siya. 93. Nag-year ka rin? 93. Nice. So, So, yun. ang undergrad, UST, legal management. Wow, pang-lawyer talaga. So, talaga- lawyer track na talaga. But before that, actually, ang buong kwento niyan, ano muna ako, AB Sociology muna. Uy, socio din ako. Sociology. Yun yung UP. pinapos niya, Oo. yung sociology. Oh, LB. okay. LB. LB. Oo. Pwede bang mag-share ako? Sige, oo oo. naman. Dapat UPLB ako, socio. Wow. So, muntik pala tayo maging In an alternate in universe. an alternate ano, universe. sayang. Yes. Hindi, sige, ito. Total, nasa podcast naman eh. So, galing, no? siguro, one proof na there's really a phase in our lives na parang may mga mindset tayo na halatang immature pa. Okay. Siguro, dala na lang din ang pagiging youth natin. Oo. So, nabanggit ko kanina, di ba? Born and raised sa San Pedro, Laguna. Oh, malapit lang yung LB. Di ba? Oo nga. So, at that time, syempre, there was a point in our lives nung high school na parang, for sure, inabot nyo to, NCAI? Ano ba yan? National... NCAE. Parang ganun. Parang dinidetermine mo na more or less kung saan ka papunta, di ba? Ano yung inclination mo, saan ka magaling, ganyan. Tapos there was a point din na ayan na, nagtitika tayo ng mga college admission test. Kung ano yung bagay sa yung course, gano'n. UPCAT, ASET, Okay. di ba? USTET. USTET. Yan. So, at that time, ang mindset ko, for me again, dala na siguro ng immaturity ng youth. Sabi ko, pag nag-college na ako, gusto ko Manila. Parang meron akong Imperial Manila mindset. Kasi, yun. Okay, so yun. So, yun na. So, Kasi pag probinsyano, no? Parang ganun yung mindset. parang ganun eh. So, okay. So, kung ikaw, Saka taga Laguna kayo, ayaw mo rin ng Laguna pa rin Oo, mag-college. sabagay. parang ganun yung naka-mindset. Oo, Okay. So, like you, 4 rin yung college entrance exams na na kinuhanan ko. So, UP, pero LB. UPLB. UPCAT. UPCAT, Ateneo, DLSU, USTET. Okay. Big 5 Four. sa'yo. So, yung Big Four. Okay. So, at that time, ang mindset ko na talaga as early as high school, gusto ko talaga may lawyer. Ngayon, hindi ko na lang ma-recall kung bakit, pero nung kukuha na nung pipili na ng course, syempre kailangan mo mag-tick ng kailangan mo mag-tick ng box doon kung ano yung course bago ka makapag-take ng entrance exam. So, for purposes of UPCAT, ang tinig ko AB Sociology. At that time, sabi ko, okay na prilo to. Hindi ko na lang maalala kung sino yung nakausap ko nun. Pero, basta yun yung so AB Sociology. So, ang ginawa ko tuloy, since mas proximate yung date ng UPCAT nun sa pinakamalapit na USTET. Kasi yung USTET, several dates naman yan, hinuhold eh. Oo. So, ginawa ko, nung nagpasa rin ako ng application for USTET, AB Sociology na rin ang nilagay ko. Hindi ko alam na may legal management doon. Hindi ko alam. So, lumipat ka ng Eventually. So, punta ako doon. Tapos, for Lasal naman and Ateneo, doon ko na nalaman na meron palang program na legal management. Na talagang, I think, at that time, BS Legal Management, gano'n. BS. Hindi ko maalala kung sa Lasal, BS eh. BS ba? BS din, BS. May ganun ba doon? BS, okay. Sa Ateneo din yata eh. Okay. BS din. So, for Ateneo, tsaka DLSU, BSLM na yung yung chinek ko na box. Kasi doon ko lang, at that time, doon ko na lang nalaman na, okay, I think, at that time I think yun yung closest, or I think best, Prido na degree. Okay. So, una kong tinik, UP, tsaka UST. Pumasa ako na UP.
LB, sa totoo lang. Yun yung totoo. Oo. EB Sosyo. Oo. Okay. Tapos, nagtitin ako ng UST, di ba? Oo. So, pumasa rin. Pumasa rin. Pero UP yung unang lumalabas, di ba, na result? Hindi ko na UP nga ba? Teka, kasi magkaka-batch naman siguro Oo. tayo. yeah. 2010 din siya eh. College eh. Hindi, unahin ako. 2009 Unahin ka. ako. Okay. Unahin ka ba? Ay, kasi January 1 birthday niya. Parang si JR. di ba? Parang alangan ako sa 1993 eh. Parang so, alangan ako sa ano ka? 1993. Ahead It's ka. either bata ka or mas pag, ahead. Pag Mas January ahead. 1 ka pinanganak. Oh. So, yun. So, pumasa both. Tapos, pumasa rin ako ng Lasal for Legma. Legma. Okay. For Ateneo naman, waitlisted. Oo. Waitlisted ako sa Legma. So, basically, pinasa ko yung tatlo. Oo. Okay. Ngayon, dahil nga meron akong Imperial Manila mindset, hindi ko pinursue yung ano. Kinross Yung out mo na yun LB. sa UP. So, kinross sa out ko LB, yun. oh. Kinross out ko siya. Oo. Ayun. So, nauwi ako sa Lasal tsaka UST. Oo, so dalawa na lang So, choice. definitely, alam naman natin pare-parehas. Oo. Diba? Sobrang expensive naman ng Sa ng tuition sa Lasal. Lasal, Oo. sa Main, Manila. Not to mention Trisem. Oo. Okay. Kung, Ano- kung nag-legma ka, yung isa naming guest yung classmate mo, si Carl. Ano legma? Oo. Legal Legal management. management. Legma. Legma. Parang ligma eh, no? I-censor ba yun? Pwede hindi, English naman eh. Okay, Alam mo ba yun, ligma? Hindi ba yung parang smegma? Hindi! Ano yung ligma? Magsabi mo, anong kinukuha niyang course? Ligma? Ligma? Tanongin mo ako. Ano? Ano kinukuha mong course? Ligma. Ligma? Ligma balls! Ay, Gago yung meme yun, hindi mo alam. okay. Okay. Akala ko smayegma. Anyway. Ayan. So, nauwi ako sa dalawa. Ligma balls. UST tsaka Lasal. Okay. So, as far as I recall, parang merong certain parang pwede kang maka-avail ng scholarship. Pero parang subject to the attainment of a certain score. Okay. Ang alam ko ganun ang recollection kaya sa Lasal Ngayon, nung pumasa ako sa Lasal entrance exam, I think yung score ko, sasampa lang siya sa scholarship na I think 30% lang yata yung, 30% off. yung madi-discount. Mahal pa rin. Mahal. Mas mura pa rin sa uste. Di yamak naman. Grabe So, talaga yun. sa Lasal na to. Ano naman. Tapos trisem pa. Tapos Trisem pa. Oo. Anyway, so paano ko nauwi sa legal management? Anong nangyari? Pagpasok ko na lang ng UST, first year, first semester, doon ko na lang nalaman na, meron palang legal management program din ng ang UST. Ayun. Ngayon, I'm not sure kung ganito pa rin yung policy sa sa Faculty of Arts and Anong College of Liberal Arts yata? Tama. Tama. Ay, hindi. Yung legal management, College of Business yun. College of Business yun. Okay. So, yung katumbas ng College of Liberal Arts sa Lasal, Faculty of Arts and Letters sa UST. So, yung legal management, nasa Faculty of Arts. Nasa Faculty of Arts siya. Okay. Kasi hindi siya BS, AB siya. Okay. Bachelor of Arts siya. So, doon ko na lang nalaman, meron palang legal management program dito. Pagpasok ko na. I'm not sure if ganito pa rin yung policy. Pero kapag mag-shift ka, within the same faculty or college, 2 years pa pwede. After 2 years. Kailangan mo ng 2-year residency requirement. In other words, 3rd year college na nung nag-shift ako. Wait, so it legal means management. nung pagtuntong mo pala sa UST, naka-mindset ka na mag-shift ka? Naka-mindset ako na mag-shift ako. Naka-mindset ako na maglo-law school ako no matter what. Pero nagka-love life ka na? Nagka-love life? College. Allowed ba Oo yan naman, i-discuss? nagka-crush naman ako noon. Bakit allowed? Sino hindi mag-allow? Hindi kasi plot twist, asawa niya yung ano eh. Ay, nauna. Na-spoil. Na-spoil yung ka-block niya sa sosyo. Nag-break sila tapos nagbalikan sila ganun? Hindi. Naglaro kami eh. Allowed ba mag-anong love life sa'yo? Okay lang Pwede, ba? subject to certain limitations. Sige. Game. Naglaro kasi kami, AJ eh. Ano naglaro? Naglaro kami ng tagu-taguan ng feelings. Yan magandang topic. Naglaro kami ng tagu-taguan eh. Since college. Oo kasi, di ba, balik ako sa first year college, first semester, first day. Whether nakikinig siya or hindi ako kahit sinong kausap ko, sinasabi ko to. Time capsule naman tayo. Sige. Kahit sinong kausap ko, sinasabi ko to. Hindi, crush ko na talaga siya noon.
Ewan ko kayo pero Crush ka din niya. Ewan ko, hindi ko alam. Pero ako, It's her story to tell. It's her story to tell. Tago nga eh. Tago-tagoan nga eh. Siyempre, sabi ko nun. Ewan ko kayo pero ako nun, excited ako sa concept ng university eh. Kasi where I come from, hindi naman ganun kalaki yung school, yung high school namin noon. So, di ba, parang yung concept ng college at that time, parang wow. Di ba, mas malaki siya. Bago. Tsaka ang ganda ng campus eh. Tsaka in fairness, ang ganda ng campus Yung ng UST. malaki siya. Imperial Manila pa. At tapos yun pa, sabi ko, hindi, gusto ko na mag-Manila. Gusto ko yung Ganito pala sa Manila. Ganito pala sa Manila. Magulo. Magulo. Oo. Siyempre, hindi ko pa naman alam yun at that time. Pero nung first day, nung first year, first semester, excited ako noon. Kasi nakikita ko ng UST sa di ba? Nakikita lang natin sa pictures, sa internet. At that time, 2009, edi ano pa lang nun? Friendster pa yata Friendster. Bago pa lang mag-a-usher in yung Facebook nun Fourth year tayo no, tapos first year ka pala no. First year na ako. May Facebook na nun. Meron yung Pet Pa-usher in- Express, mga Oo, gano'n. yun, yung Pet Express. Pet, Ano pa ba mo? Pet Society pala, Society. sorry, Pet Express. Pet yung Society. tindahan- na yun. tindahan niya. Pet shop. Iba yun. Doon nagpapagupit yung aso. Oh, Iba yun. Tayo na imagine ko yung aso na nakaupo sa barber shop. Ginugupitan siya. Ganon. Iba yun. Okay. Yun. So, sabi ko, okay, tira. So, UST, no? First crush ko talaga siya. Ako, I can say that, hindi ko i-deny yun. So, na naniwala ka- parang nung nakita ko siya, ganda. Naniwala ka sa love at first sight. Yun. Hindi. Sa- Infatuation yun. Infatuation. Okay. Infatuation. So, crush at first sight lang. Crush at first sight. Okay. Kanina, kinoncede ko naman, di ba? Medyo immature pa tayo nun, di ba? Pero at that time, malinaw naman sa akin, infatuation talaga. Kasi attracted eh. Dati yun, dati. Dati. Oo. Ayun. So, tapos, ano ba? Crush lang. Kasi may girlfriend din ako nun eh. So, crush lang. Okay. Crush lang. Naku, nare-reveal. Pareho kayo ni AJ. First year college pa lang, may girlfriend. Kakasundo kayo ni AJ. Pareho. So, yun. Medyo mahabang kwento to. Magdadrag talaga to eh. Pero, Parang pwedeng in line with your school life and career kasi yung palang love life mo parang pwede kang yung parang mga biography yung merong leading lady. Diba? Lawyer din yung ano mo? hindi. Sociology, di ba? Sociology So, graduate. medyo magsiskip ng konti. Nag-shift nga ako eventually ng Ligma ng third year. So, naiwan siya doon. Naiwan siya doon sa Tinuloy niya yun. Tinuloy niya. So, doon na talaga siya gumraduate. Tapos nagka-boyfriend siya nun. Nagka-boyfriend. Hindi ko alam eh. Okay. Not your story to tell. Not my story to tell. Okay. I can only tell mine. Yan. So, paano ba? Ano tawag dito? Legma ka na. Hindi eh. Ligma nga. So, from first year to third, eto legit talaga to. Crush lang talaga. Lang, parang, hindi, Happy crush lang. Happy crush siya. Happy crush. Kasi pretty siya, very cool. Tapos, parehas kami ng interest sa music. Ganyan. Tapos, yung personality namin talagang nagbe-blend. Nag-jive talaga. So, from first year to third year, wala talagang mali siya yun. Talagang we belong to the same set of friends. Isang tropa kami, isang barkada kami. Halo-halo yun. May babae, may lalaki. Ganyan. So, never talagang nagkaroon ng official na something between us. At least during that period. So, never ako umamin sa kanya. Kasi, after all, crush lang naman. So, hindi ko rin alam siya towards me. So, ganon yung naging setup. Up until mag-shift ako to legal management. After all, ewan ko kung nakakayaman sabihin to. Pero, medyo nerd ako. Okay. Hindi mo nakakaya. Actually, parang almost all lawyers naman nagka-nerd syempre. face eh. Hindi, as in, Siyempre may magbasa eh. Nerds talaga kayo. pero medyo wild yung sa akin. Kasi, paano ba? Mas pinipili kong mag-isa. So, introvert ka pala talaga. Sinisiklod mo. Medyo, Wala kang like, ano yun? Yung parang kayo ni Carl. Ano ba? Yung teaching, review bar body. lawyer pa yon. Hindi, yung review body. Ganun. Wala ka bang review body? Bar body.
Hindi, yung ano lang, nung law school ka. During law school. Pero college pa lang yung story niya. College pa lang ba to? Oo, Ligma pala, Ligma. Ligma. Akala ko ano na, law So, school na. even nung nasa, mas lalong naging loner ako nung Ligma. Lalo. Okay. Kasi Ano? regular. Honor? Loner. Loner ka na nung Ligma ka. Mas lalo. Kasi iba na yung friends mo. Hindi ako nagkaroon ng permanent set of friends talaga doon. Kasi socio yung mga una Kasi, nakakilala. well, to be fair, mas nauna ako nagkaroon ng set of friends doon sa Ligma. sa socio. Sa socio. Oo. So, pero even then, parang yung interactions ko with people, very limited. By the way, siguro marami rin kasing considerations kung bakit limited yung interactions ko. First and foremost, uwian kasi ako ng San Pedro. Hindi ako nag-dorm. Parang sila. Pareho tayo, hindi tayo nag-dorm ng Yun. college. So, Diba? Nakaka-loner pala talaga yun, no? Kasi opposite yung uuwi ka college. Uuwi ka na eh. Okay. Diba? Lalo na nung first year. Sobrang relate ako dyan. Kumakain ka rin mag-isa, ganun. Wow! Nagsasabi ka rin na, kunyari, wala kang In fact, bigla ako nawawala eh. Anong yung sinasabi mo? Sinasabi Sasabihin ko, mo, wala kang hindi, sinasabi ko, uwi na ako. Uwi ka na, pero totoo, kakain ka na. Kakain ka. Grabe, pareho pala tayo Pareho ng pala college. kayo. So, isang major consideration yon kung bakit mas madalas ako mag-isa. Kasi, at least during first year, meron kasing may mga class na 4 hours lang. Kung ganun din ba sa Lasal? Nung college? First year, Hindi ko na may mga maalala subjects eh. may mga subjects na half day lang eh. For example, 7 a.m. 7 a.m. to 11 a.m. 4 4 hours. 4 hours lang. At tapos, Uwi na. yung ganong setup, MWF yun. Oo. So, sa MWF na 7 to 11, anong gagawin mo 11 onwards? Siyempre, uwi ka na. Oo. Yung mga classmates ko noon, yung mga blockmates ko noon sa socio, sila, kung naman ginagawa nila. Yung may mga dorm, May mga makakagala pa dorm, sila. makakagala sila, di ba? Pwede pa sila mag-sightseeing sa UST. Ganda eh. Sarap mag-date doon, di ba? Pero ako, Uwi ka na. Uwi na ako. Oo. Uwi na ako. Habulin ko pa 8 Bulaga. Abot ka pa sa Abot ka pa Itbulaga. Ako pa ako ng 1 for all for one, di ba? Di papanood ko pa sila. Isang bus lang ba yun pa uwi? Isang bus lang. Isang bus lang. Isang bus San lang. Pedro eh. From Espanya. Hindi. Bali from Espanya, Dapitan. Dapitan. From Dapitan, isang jeep to Loton. Loton. Park and Ride. Park and ride. So, Doon din ako sumasakay eh. Doon nagkasalubong. di ba may Similar pass? pala college natin. Teka, bakit? Ano yun? Paatras ka pa? Oo, parang nakaupo. Maglaloton ka pa? Oo, parang nakaupo. Oo, By the time nando ka, nakatayo ka na. Hindi yun. Tama. Oo, Kasi wait, kapag pag sa Lasal ka naghintay, Tayuan puno na. yun. Negative displacement ka pa pag ganun ka pa. Parang nakaupo. Kasi minsan gusto ko nakaupo eh. Teka, masabihin ko ng bus ng Cavite Sige, game. Kulay pula yan eh. Parang red and yellow yung combination. Yung galing mo may photographic ko eh. May photographic memory ako. So red and yellow yung color combination niya. Ano mang pangalan nito? Pangalan ng saint. Saint, oo. Nakalimutan ko na. Pero yun yung color combination ng tama ka behind naman. Cavite. Pero tama ka doon sa Saint photographic mo. Red and yellow. Saint Red and yellow. Saint yun. Anthony. Saint Anthony ata. Saint Anthony, Yun. Tangina. So, ano yun? Limutan. Baka hindi sana. Pero anyway, yun. So yun, Hilera yun, di ba? So may biyaheng Tsaka sa Ulog. Cavite. Yun, Ayun, Saulog. Saulog. Shout out May biyaheng Ian Cavite, Saulog. may biyaheng moonwalk Shout pa. out sa Rian. Oo, nakikita nyo. May biyaheng moonwalk doon. yan. Di ba yung sinasakyan mo? Moonwalk? Hindi, Pasita. San Pedro. Oh, Diretso na yun. Nice, parang OSG. Parang Okay. pa yung Pasita bus. Okay. Di ba? So hindi na siya alien sa akin nung paglipat. Na-spoil. Pero sige, paglipat ko ng OSG. Parang OSG. Ha? Bakit parang OSG? Kasi may Pasita pa Kasi may pasita ba sa OSG? Pasita yung tatak nun. Hindi. Yeah, yung OSG ruta, kasi yung ruta. May ruta mga bus. So kung wala kang kotse, pwede ka rin tapos taga-probinsya, pwede ka May mag-bus. coaster kayo. May coaster. Yes. Coaster yun. service. Yun. Wow. Tapos, pagkaalala ko nga niyan, sa kaliwa ng Pasita na ruta, may Las Piñas, yung mga Tastrans. Ayan, mga ganyan. Ayun. Tapos Cavite. Tapos may mga UV Express din doon. Ayan. Galing similar pala halos yung college nating dalawa. Tapos nagbanda ka rin? Tapos nagbanda. Yes. Nung high school. Ano yung instrument mo? Vocalist. Wow. Parang there was a time na vocalist with guitars, pero mas nag-focus na lang sa vocals.
Parang ikaw din. Oo nga no. Pero ako, hindi ako magaling kumanta. Ano lang, punk lang, punk. Pang. Yan. Ah, Oh. so yun. Tapos, Ngayon mo naman nalalaman to. Alam ko banda siya, kaya ako nga tinanong. Hindi Pero na- yung nagbabas siya, hindi ko, nagbabas siya. hindi ko alam. ayun. Oo, kasi ano na siya ngayon, extrovert na eh. So, Hindi na Dorm siya- Podcast lang Hindi, malalaman ano ako, yan. forced extrovert. Out of necessity. Basahin nyo, maganda yung librong yun. Quiet. 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 Sige. Maganda siya. Quiet, Highly recommended. Susan Kane ba yun? Maganda siya kasi merong misnomer. Merong misnomer among introverts eh. Na akala mo shy lang sila, ganyan. Meron ding misnomer about extroverts na akala nyo extrovert siya kasi he thrives well in speaking before crowds, in the presence of large people, ganyan. Pero in truth and in fact, extrovert by necessity lang pala siya. Just because the job calls for it. Ganon. So, maganda yun. Mas na-discover ko yung sarili ko because of that book. Doon ko na-realize, okay. Kasi tama Introvert ka, talaga ako. yung kasing legal profession, during law student days or childhood, kailangan nerd ka. Kasi kailangan pag lawyer ka, mahilig ka magbasa, tsaka magsulat. Nakaupo ka lang, ganyan. Hindi yan yung parang nakikita sa TV na yung parang Very explosive. Saul Goodman na Nagbasa din naman siya, tsaka nag-aaral siya. Ay, sa bagay, no? Oo nga. Hindi, pero pag yung ganong formative years, usually mga nerd. Sorry, mga lawyer. Tapos pag naging lawyer na, doon na nag-ano yung pagiging sociable. Paid off by na eh. necessity. Paid off na. Galing ah. So, Okay. yun. Ang totoo niyan, introvert talaga. Oh, okay. Paano ba? Mas nagtatribe ako kapag mag-isa ako. Ah. Ito, pre, aminin ko to sa'yo. I really work well pag mag-isa. Okay. I don't mean to come off as mean or rude to anyone na naka-work ko. Kahit saan man, kahit sa OSG or kung nasa law firm pa, mas masaya lang talaga ako pag mag-isa. Okay. In fact, during college, ganun din. Kapag nabe-vex ako, nagwi-withdraw ako. So, halimbawa, may mga medyo kasi, may mga, normal naman to. Siyempre, during college, may mga clique. May mga, di ba, may mga barkada, ganyan. So, siyempre, may mga subjects na may mga activities na kailangan ng groupings, group work, ganyan. O, di, Mas siyempre, gusto mo solo. oo eh. Oo. In fact, syempre, may mga clique na, normal naman ito no college, whether high school or college, normal naman na may mga grupong medyo makulit, magulo, maingay, ganyan. At syempre, yung prof magagalit, ganyan, kasi ang ingay. Ano yung gagawin ko? Umuwi ako. Ano? Kakat ka, gano'n? Umuwi ako. Okay. Parang Pag maingay, uuwi ka? Pag talagang sobrang vexing siya sa akin, tapos, to me, I find it empty. Tapos ramdam kong yung iba parang nagpapasikat lang, pero wala naman, sorry pero wala naman talagang laman. Na nainis ako, so uwi ako. Okay. So, after all, ginagawa ko naman what is required eh. Kasi groupings, okay, sige, magbibilin lang naman yung professor kung ano yung deliverable. O di, gagawin ko. Magpapasa pa rin ako. Grabe, sobrang iba ni college Lian sa, office mate ko na Lian. Bakit ba yung office mate, Lian? Office mate Lian ko, extrovert eh. Ay, talaga ba? Oo. Pero yun nga, kasi Pala. pwedeng extrovert by necessity. Because, the profession calls for it. Baka ngayon healing the, inner child. Inner Inner guy. college. So, Inner baka college. pabalik. Oo, Ayun na nga. Kasi doon ka talaga comfy, Yun no? yung natural habitat ko talaga, Okay. mag-isa. Pero when I said na nerd talaga, yun yung tinutukoy ko. Pag mag-isa, mas doon kasi ako nakakapag-meditate. Mas, yun talaga yung natural habitat ko. Mas nagagawa ko. I consider myself boring kasi kapag mag-isa ako, nagbabasa lang talaga ako. Okay. Nagbabasa ako. Wala akong ibang ginagawa. Nagbabasa ako. Kaya pala, alam mo yung mga reference ko pag minsan minsan, di ba? Mga Philosopher. ganon. ganyan. Marcos Basa niya Aurelius, ganon. So, Daily Stoic. mga ganon, di ba? So, Ito, Stoic era. In-influence ko Stoic kasi ito era. magbasa-basa eh. so dito na lang to. I think, dating na kami ng wife ko nung na-reveal tong sasabihin ko.
Okay. Pero, so tinanong mo kanina AJ, di ba, kung mutual ba, kung crush din ba niya Oo, ako. crush ka din ba niya? So, yung pala, may mga glimpse pala siya sa akin noon. okay. Kasi, dito na lang na-reveal sa akin na alam niyang nawawala ako. Yun Uuwi pala, ka na lang bigla, ganun. umuwi na lang ako bigla. Ano yun, nag-walkout ka paano ba, ba? ganun? Very discreet. Discreet. Parang Houdini. Okay. Hindi mo mag-iskandalo ka na. Hindi, wala. Sobrang, nasa na yun? Nawala na. ganon. Okay. So, okay. 'di ba? Paano mo nalaman na umalis ako? Ang laki nung block eh. Kasi isang section lang yung sociology nun eh. Ilan ng students nun? Around 50 plus. O 'di ba? Kung hindi ka naman nag-pay attention sa akin, hindi mo naman malalaman na wala ako. Prof nga, hindi nalaman na nawala ako eh. Okay. 'Di ba? Kaya pala sa So, sa OSG, maano kayo nakakaramdam Nawawala ka din siya? agad eh. Hindi, basta nakakaramdam Akala siya. ko nawawala din siya agad. Pag may nawawalang iba, gano'n, nakakaramdam siya. Ayun. Yung pala, gano'n ka before. Now, I know. Ganun pa rin ako ngayon. Okay. Kasi nakikita mo sila sa mawala bigla, ganun. Pwede. Kasi nag-gym. Dati kasi nag-gym ako. Ayun. Maghapon. So yun, so yun, ang buhay college ko lang talaga, uwi, pagka-uwi, aral, basa. Silans talaga. Ganun lang talaga. Okay. Kaya pa Tapos, tayo friends. Now I see. tapos come third year college, so, ako yung tipo na kapag sinabi ko, gagawin ko talaga. Okay. Hindi ako nagdidili-dali sa decisions ko. Bakit? Ano ba yung sinabi mo? Sabi ko, first year, nung nalaman ko na merong legal management program, nag-shift ako. Okay. So, ano yan kung tutuusin, mahirap siya for a college student na nag-uuwian ng San Pedro, Laguna. Kasi yung time spent pa lang sa biyahe mo, ilang oras na yun. Back and forth, I think total of 3 to 4 hours. Kasi one way is 1.5 to 2 hours. So another 1.5 to 2, edi 4 hours. Not to mention, so bukod sa logistics aspect, there's a huge possibility, number 2, there's a huge possibility na ma-delay ako. Dahil Kasi third year na ako nag-shift. nagligma. Oo, di ba? So, but still, sabi ko noon, nung na-firm up ko yung decision ko first year pala, na mag-shift ako no matter what. So, I think I can pride myself as someone na when I fix myself na ito, no matter what, ipupursue ko yun. So, nag-shift ako, third year college. Imagine the back subjects na kailangan kong hapulin. Di ba same college? Ito nga. Kasi, so, may mga major subjects na kasi from first year. Naka-credit. Pero hindi mo nire-reveal sa classmates mo na Na? mag-shift ka? Nasa secret mo lang Secret yun? ko rin yun. Okay. Exact. Yun. Secret ko rin yun. Okay. So, does it mean you're the last person na iniisip nila mag-shift? Ha? May ganong May ganun. okay. Parang they Eventually, never know what's coming. Okay. Eventually naman, nagiging maugong siya. Kasi nagkakaroon din naman ng signs eh. Okay. Napapalipat ka na. Okay. Kasi, for example, Sociology ka galing, Sociology ako galing, di ba? Oh. Sila yan. Bakit nasa dean's office? Ganda naman grades niya. Ba't siya nandun? Okay. Ganyan. Yung pala, Yung pala, nag-aasikaso ko ng papers. Ganon ka rin ba dati, AJ? nung nag-shift ako, Kasi ito naman baliktad from nutrition, Nutri to socio. sociology Oo. naman. Interesting. hard science to SOP. What year? Third year din. Pwede ba magtanong din ako? Sige. Conversation naman to. Hindi ako na-interview per se. Kailan mo na-realize na mas gusto mo yung social sciences Hindi, over... more on na-realize ko na ayaw ko pala yung hard science Gets ko na yan. ano yun eh. Kailan ko na-realize, papasok ako sa isang subject na matrix, binary yung scores ko sa quiz. Okay. 0-1, 0-1, ganun. Binary, 0-1. Okay. 0 tsaka 1 lang, wala yung score ko sa quiz. Doon lang umiikot. Oo, doon lang umiikot. Tapos parang naglalakad ako, tapos sabi ko, mag-ship na ako. Doon ko na-realize. Sabi naglalakad ako doon sa, tinuro ko ata sa inyo yun eh. Yung pumunta tayong LB. Sa may oval? Basta doon sa may kanto na papasok doon sa classroom namin. Naglalakad lang ako, tapos ayoko na ito.
parang hindi bagay sa akin to eh. Kasi pinagsusuot kami doon ng ano. Ayun yung sabi mo, big deal sa'yo. Big deal sa akin, Yung no? pang nurse, gano'n. Kailangan ng parang naka-scrub naka-white. suit ka eh. Okay. Kasi nutrition Nutrition. eh. Oo, parang medyo clinical yung dating. Kailangan naka-scrub suit ka, ganun. So, yun pa naman pinakayo kasi parang uniforms, parang they conform you eh. Tapos nasa UP ka. Kasi ano siya, I like that. non-conformist eh. No? Nasa sa UP ka eh, tapos di ba, hindi mo ma-express sarili mo. Tama. Yun yung naramdaman ko nung time na yun. Kaya sabi ko, mag-shift na ako talaga. Ah. After nun, nung class ko na yun, dumiretso na ako sa college na gusto ko. Pinasikaso mo na yung papers mo. Nag-inquire muna. Parang siya, nag-inquire ka rin muna. Di ba? Yun. Okay. Pero at first, so, di ba, tulad na bagay ko kanina, nung high school, parang part ng high school life natin na third year, fourth year, tag-uusap kayo mga classmates, di ba? Pre, ikaw, anong inclination mo? Ganyan. So, what made you choose? Nutrition? Initially. Hindi, yung sa family ko kasi, tsaka mga pinsan ko, more on medical talaga. Medical mga nurse, yung mga nakakataas sa akin, mga naging ano sila eh, parang, di ba may boom dati ng nurses? 09. 07, 07. 08, 09. Okay. May boom That ng makes sense, nurses that makes eh. sense. Boom ng nurses, tapos yung isang pinsan ko, nutritionist, sabi ko sa USTE. Sabi ko, parang okay to nutrition. At least malayo sa May boom sa na nung era na yun. nurse, di ba? So, doon ko naisip na, siguro Nutri na lang, kahit pa paano, nutrition. akala mo. Tapos, yung, di ba sa high school natin, may mga pa-quiz bee. Speaking of, July ngayon, di ba? Nutrition Meron nutrition month. Tapos, July ngayon. Parang tayo na podcast na to. parang parang finalist ako doon sa nutrition month. So, naisip ko, baka calling to. Baka gusto ko maging nutritionist. Ganun. Ayun. So, doon ko na final na nutrition. Doon ako nakapasok. I see. And then, so, di ba, nag-dawn sa'yo na, hindi ako pang natural sciences or what. Hard sciences. So, bakit sosyo? Bakit sosyo? Ang kwento naman yan sa dorm. Okay. Na medyo na-influence din ako ng mga dorm mates ko. Kasi yung dorm namin dati, magkatapat yan eh. Tropa ko siyempre yung mga roommates ko. Katapat namin na unit, mga friends ko rin. Lahat sila doon, isang block. Mga sosyo. Sociology. Doon kami nagkakaroon ng parang trash talkan. Uy, nutritionist, palengkero lang kayo eh. Tagabi. Ay, sociologist, mga teacher lang yan eh. Ginagaya namin. Nagka-trash talkan lang kami ng mga healthy trash talk. Healthy trash talk pa yun. Di ba, pag comsci, bantay ng computer shop. Di ba? So, yun, doon sa kanila ko na first na-realize or na-discover yung liberal arts or parang mga ganong klaseng Kasi si Lance, psychology kayo, di ba? Liberal arts din yun Pero hindi ako kay Lance eh. Pero doon ko nakita yung in-depth na mas maganda pala itong pag-aralan. Malamang kasama buong araw eh. Buong gabi eh. Buong gabi. So yun, na-influence ako doon sa kanila. So doon ako na-inspire na sa LB. Parang sa mga courses na to, pwede ko kasi pagpilian either Com Arts, Communication Arts, or yun nga, Sociology. Yung Socio yata parang bumababa na yata yung nila eh. Yung tawag doon, student population, kasi nakukuha nun. ginagawa nilang stepping stone ng LB. Di ba yung mga galing LB? Diliman. Nagdidiliman sila. Ginagamit siya ng Narinig LB. Narinig ko tong gantong So kaya parang yung mga blocks doon ng sosyo, nangangalahati talaga. Kasi lumilipat eh. Dadami slots, di ba? So open. talagang open sila for mga shifties like me, ganun. So okay naman. Tapos yun, maganda naman na doon parang lumawak lalo yung knowledge ko or yung how do I perceive the world sa sociology. Pero kung nutrition siguro, how I perceive one's nutrition, ganun. Ewan ko, ganun lang, medyo hard science nga eh. So, objective ka, parang naka-block ka lang doon. Diba? Ganda. Gusto ko to. Kaya nga BA, di ba? BS and BA, Bachelor of Science, Bachelor of meaning Arts. objective siya, is linear, di ba? Pero yung BA, Sociology, Bachelor of Arts. So, may arts doon eh. May
free-flowing doon na ano. Siyempre may mga theories din. Ganun. Ah. So masaya naman. Kaya yun yung gusto ko, yun napansin ko, yung mga nag-liberal arts, humanities, social science. Pareho naman yan, di ba? It's learning... Almost identical if not Oo. related. It's learning how to see the world or how to think. Halimbawa yung mga hard science, mga nutrition, what lang. Pero with due respect to them. With due respect. No offense. With due respect. No offense. So, yung, di ba kasi ang perspective ko nito, minsan kasi minamaliit yung liberal arts or social sciences naman. Kasi sa kayo pupuntahan. Kasi walang hard path naman. Yun yung cons, di ba? Pero yung pros nito, you're learning how to think. Di ba? Na hindi ka yes man sa mundo, may critical thinking ka. Yeah. Hindi kasi siya tangible eh. Tama, hindi tangible eh. No? Parang ano natutunan mo, yung kung paano mag-isip. Oo, di ba? Paano mag-isip, di ba? I agree. Which brings me. So, eto, share ko to. Eto, eventually ko na lang to na-realize. Nag-regret ako na nag-shift ako. Ganon? Nag-regret ako. Eto, share ko to dito. So kung babalik, mag-stay ka na lang mag-stay na lang pala ako sa sosyo. Total maging lawyer ka rin kaya sobrang natutuwa ako sa sinasabi ni AJ. Kasi yan exactly yung thoughts ko. Kasi talk about linear. Basically kasi legal management, yun na rin yung law proper. That's BS. BS ba or BA? BA. 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 So yung, ewan ko yung legal management curriculum sa UST at least. I'm not sure kung paano sa ibang universities. Pero at least I can speak for UST. And at least during that time. Kasi I think nag-overhaul na yata ng curriculum ngayon. Okay. So at that time, 2009 to 2013 curriculum, most ng subjects doon, kukunin mo na rin sa law school eh. Totoo. Persons and family relations. First year sa law school yan. Diba? Persons. Oblicon. Sa Constitution. Digma, yung tinuturo na yan. Tinuturo na siya sa legal management. Parang ini-introhan na kayo, ganun. Oo. In fact, yun na nga yun eh. Di ba? So, Same? Like, May recit din, gano'n. Socratic din kami doon. Okay. Socratic method din. So, parang nag-law school so light, parang, ganun. Parang nagkaroon ka na ng advanced lecture on Pero on certain law subjects. At least, kung nag-law ka, alam mo na yung, equip ka na. equip ka na. Yun nga lang redundant pa. You, or parang naano ka. Di ba edge yun? Parang advantage mo siya. Nag-law school tayo. I think, level ng playing field sa law school talaga required less eh. Back to, parang walang angat eh. Walang may okay. edge. Walang may edge. Kasi, dun mo na tututunan na dapat pala mas sinipagan mo yung reading mas hinabahan mo yung pasensya mo sa pagbabasa, yung disiplina mo sa pagbabasa, ganyan. Although ako wala naman akong problema doon kasi ever since wide reader talaga ako. Pero kumbaga, ang mindset ko kasi kaya ako mag-shift ng legal management at that time. Kasi maglolo ka. Kasi nga maglo-law school ako at feeling ko edge yun. Pero yung pala hindi rin. Hindi rin talaga. Hindi siya edge kasi more than intellectual prowess, mas disiplina ang kailangan mo doon. So parang it is in that sense na parang feeling ko hindi naman ako nagkaroon ng advantage talaga by taking up legal management during college. So doon ako babalik ako sa sinabi ni AJ. Ang ganda ng sinabi ni AJ. Sana pala nagstay na lang ako sa sosyo kasi at least mas lumawak pa yung mga natutunan ko. Kasi, kukunin ko rin naman sa law school to pala. Oo nga naman. Kukunin ko nga naman parang sa nag-prep law school ka, to. prep to law school. Diba? So, relate ako doon kasi ang ganda ng sosyo, sa totoo lang. Napamahal ako sa sosyo. Doon sa first 2 years na yon. To be honest, napamahal Pero ako sa desidido sosyo. ka lang kasi. Pero sa dyan desidido lang kasi talaga ako na feeling ko, kahit mahal mo yung course. may ganun ako toxic attitude kasi na parang pag ito na, parang kabahan okay. parang Pero nahihil mo na yun, napansin ko. diba? Parang kahit pa paano, medyo Nahihil niya na. nahihil. Medyo Yung naguluhin. toxic attitude. Yung may Ganon? ganun. Well, toxic. Kasi wala na rin siya sa... Kumbaga may good side and bad side naman yung ganon. Totoo. Well, May pros and Focus cons. ka pag ganun. pag gano'n, focus ka. totoo. Pero at the same time, hindi mo rin nakikita na medyo di ka na rin nakikinig sa sa Naging katwiran. close-minded. Close-minded ako. Okay. So, kailan ko ba na-realize to? Na sana pala nagstay na lang ako sa... Parang na ako nun eh. Parang lawyer na yata ako nun, looking back. Kasi, syempre, ngayon, ayun na nga, yung asawa ko na ngayon, na dating blockmate ko lang, ngayon asawa ko na. So, nagkakwento, ang nerd pakinggan,
Pero, okay lang. Nagkukwentuhan sosyo kayo. Nagkukwentuhan kami about doon. About sa mga, eto, for sure, makaka-relate ka. So, may classical sociological theories. Oo, May theories. neo. Di ba? So, may mga pagkakataon yun na pinag-uusapan namin. Okay. Tapos, so, habang nagpo-progress yung conversation, may mga nasasabi siya na, shit, di ko na inabutan to. Bakit? Kailan nyo ba tinake yan? Kailan ba yung sociology of religion? 4th year na. Oh, shit, sayang, di ko inabot yan. Di ba? Yung mga ganon. Ikaw, naral yan. Interesting pa naman. For sure, social of religion okay. yan. Okay. 4th year yun eh. Di ba? So, you talk about thinking outside the box. Sana pala, nagstay na lang ako sa socio. Kasi, baka sana mas, ano yun, inabutan ko yung mga ganong perspective. Ang ganda ng sociology as a course, talaga. As a discipline. So mare-recommend mo siya as Aprilo sa mga halimbawa Oo nga. may Ano mo sa- for stumble purpose upon dito na for purposes of instilling discipline ng pagbabasa. Kasi heavy sa reading ang socio. Oo, Di ba? talaga. AJ? Oo, kahit di ako reader, pero Ito, napilitan ako eh. Bababraso mo talaga yung doon. thesis nito madugo, di ba? O solo yung thesis nyo, ginawa mo. Solo yung thesis. Oo. So, ang best asset kasi talaga if you're gonna enter law school is yung nabuild mo na sana yung discipline mo noon ng pagbabasa. Okay. Oo. So, yes, socio. Oo naman. Di ba? So mas marami binabasa sa sosyo kaysa sa legal management? To be honest, at looking back Oo. kasi sa Legma, Caudal. at saka textbook na rin ni De Leon yun eh. Okay. Alam mo yan. Di ba? Lahat ng So, subject may De Leon ganun na rin eh. Ano yung mga ginagamit mo sa law school? Pwede na. Oh, tapos, Para- ginagamit mo sa ligma? Meron. Hindi lahat. Hindi lahat. Hindi lahat. Oo. Halimbawa, yung obligations and contracts, De Leon lang nung, nung legal management eh. Pero ang oblicon sa law school yata Murado, Tolentino. Parang law school junior yung ligma. Parang gano'n, parang 1.0. Parang Whopper Junior na Whopper. junior. Pwede rin. Pwede rin. Okay. Parang gano'n na rin yun. Okay. Yun. Tapos, siguro yung habit of thinking outside the box. Parang it will be of great help naman kapag nagpa-practice ka na. Kasi for purposes of bar exam, kailangan mo lang naman talaga magkaroon ka lang ng mastery ng bawat subject. Kasi maganda naman din sa bar ngayon, clearly delineated lahat, di ba? So talagang yung scope very narrowed down na yun. Totoo. So for purposes of taking the bar, ang best asset mo talaga yung discipline of reading. Okay. Pero yung edge siguro kung socio is I think it will come in handy pag nagpa-practice ka na. Lalo na kung litigation. Tama. Doon na. Hindi nasasapat doon na bookish ka lang eh. Alam mo yan, naglitigate tayo parehas. Until now, naglitigate ako. Hindi nasasapat lang na kinain mo yung libro. Hindi nasapat yun. Mag-isip ka na talaga. Stretch mo na talaga. The way you think dapat. How you think na. Yes. How you perceive the Kasi world. dito sa lawyering, AJ, parang from the time na bata ka until gumraduate, mag-bar ka, laging diploma eh, academic ka lagi. Once pasado ka na ng bar, diskarte na eh. Kasi even na eh, lahat yung lawyer eh, lahat yung alam yung batas. Pwede nyo i-law fill or i-google. Paano na lang execute ganun. Diba? True. Diba? Gusto ko yun. Yung word na yun. Execute. Execute. Kasi, I mean, everyone can memorize. Ah. Everyone can read. Everyone can memorize. Parang, it's one thing na nakabisado mo yung concept sa utak mo. Oo. Pero it's another thing, gusto ko yun, execute. It's another thing na execute mo siya. It's another thing na express mo siya. Alam mo yan, sa writing, di ba? Parang, sa utak mo, malinaw siya eh. Di ba? Malinaw siya na, okay, Article 1, ito yung sinasabi niyan. Article 26 ng Family Code, ito yan. Okay. Pero paano mo gagamitin Pero yun? paano mo gagawin parang- yun? Paano mo i-express yun? Parang art din yung law. Art ang litigation, talaga. Art ang litigation. Art din talaga siya. Sabi mo na ba dati yun? Hindi pa. Hindi pa. Pero... What I quote na, what I quote. Quotable. Litigation is an art. It is. It is. An art. Who would have thought? Tapos nating political ano. Sige, nating political. Who would have thought na we will see that day na ang isang impeachable officer pwede palang co-waranto. Ay, oo. Co-waranto. Oo nga, di ba? Di ba? Kasi sa libro,
ang turo ng law school, 'di ba? Ito impeachable, ito officers. Paano mo matatanggal 'yan? Sabi ng Constitution, impeachment lang. Oo. Oo. Yun ang turo, yun ang libro. Oo, So, totoo. okay, so madaling kami sa tuwin. Kahit ngayon, 'di ba? I-recite natin ngayon sino yung mga impeachable officers. Oo. Oh, sige. Who would have thought na, wag na. Ikaw name mo na, ikaw name mo na lang. Fast forward, who would have thought na Pwede pa lang hindi impeachment. Oo, galing, no? 'Di ba? So, if you're not able to think outside the box, mangyayari ba yun? Galing, Oo. galing ng mga lawyer yun. No? Oh, Diba? there's always a way eh. Yun. Pag litigation eh. Oo. So, Yung ba yun? There's always a way. you have to. Oo. You have to find a way. Parang, So it's an art nga, Oo tama. nga. It is. Oo. parang It is. art siya. Oo. Ay, hindi, art talaga siya. Hindi Art siya siya. parang Art talaga siya. Art siya. oo. Nasa expression mo Kasi yan. kung, tama nga, kung by the book nga lang, so ganyan na lang tayo, di ba? Oo. Pero kung may mga other naman na pwedeng options na... Isipin mo yun. Oo. Isipin mo yun, pre. Lahat naman tayong lawyers. Alam natin, really, alam natin yung law. Oo. Alam natin yan. Oo. Pero what separates? Diba? Oo. What separates one from the other? Oo. Nagkakatalo talaga yan sa expression. Mm. Be it sa pleadings, sa written, or be it sa court. I'm sure lahat naman na nag-a-appear sa court. Alam naman, they did their job. They did their assignments before going there. Oo. Pero bakit may umaangat? Totoo. Bakit may sakto lang? Walang masama doon. Wala namang masama doon. Pero I think yung what distinguishes one from the other is yung paano ine-express nung isa. Yung nalalaman niya. Oo. Diba? Paano niya in-express? Kasi pwedeng yung isa, pwedeng ang mas kabisado nung isa eh. Pero nung in-express niya, sabog. Oo. Oh. After all, sino mo kinukumbinsi mo? Yung hukuman, di ba, yung judge? Yeah, judge. Kung ikaw ba, judge, palatable ba sa'yo na yung expression of ideas ito, sabog-sabog, versus sa ito na nasabi niya in 5 to 7 words pero precise. Oo. Sino mas papakinggan mo? Adi yung hindi sabog, di ba? Exactly. Palatable. Di ba? Yung precise. So, it's also, at the end of the day, talaga, it's how you convey it eh. Oo. It's one thing na alam mo siya sa utak mo. But Oo. it's another thing na makonvey mo siya ng maayos, ng Totoo. malinaw. Totoo. So, yun. I think babalik ako sa sosyo dun. Di ba? Doon ko naturuan na mag-isip outside the box eh. Oh. Paano ko ba mapapanood yung ano nyo? Performance nyo? Sa court? Pwede bang manood doon? Ganon? Pwede naman. Oo, punta ka sa court. Punta ka lang. Pag maluwag. Oo. Oo, Oo. pwede. Kasi kunyari, ito, never ko pa nakita Ano? Pero anyway, pwede ba mag-break muna tayo saglit? break muna Nalobat tayo. na ata ako eh. Ilang minutes na ba tayo? 59? Aba, mag-1 hour na tayo. Minus 10. And we're back. Sorry guys. Nawala ng battery yung mic. Pero we're back. Pero we're back. We're We're back. back. So nag-end tayo dun sa part na yung litigation is it's an art. Yes. So, yun nga. Di ba? So, yun. Sana pala. Teka lang, ano ba yung litigation? Good question. Aba! Parang, Kanina pa ako nagko-conwari dito alam ko eh. ako, parang hindi ako makapag-come up ng isang precise definition for that. Eh. I think the easiest way na i-explain siya is In layman's term. in layman's terms, i-add or i-correct mo na lang ako. Sige. Kasi yung litigation, it's a loosely loose term for adversarial proceedings. Parang hindi pa rin layman. Ay, Parang, oh my God. eh. Parang Okay, ano, sige, I'll refine. explain it like I'm 5, ganun. ChatGPT. Anyway, Hindi siya sige, alam mo yung pag merong dalawang nag-away, tapos Explain like 5, ha? si AJ, Kunyari yung magkapit-bahay, mag-away. okay, so nagkaaway si A tsaka si B. Ngayon si A tsaka si B, pumunta sila sa barangay. korte Ay. para ayusin yung kanilang kasuhan. So, halimbawa, Yung conflict nila. conflict nila. Ah. Ngayon, si A, kumuha siya ng attorney, si B, kumuha rin siya ng attorney para magkasundo sila dito sa kanilang Yun yung litigation. claim. So, yung proceedings na yon, yun yung tinatawag na litigation. Yung mismong proseso na yun. Yung proseso Sa court ng, lang yun, sa court lang. proseso ng pag-aayos, pag-aaway. So yung and settlement sa barangay, hindi yun litigation. in a way, pero
hindi ko siya masabing litigation kasi wala pang abogado involved eh. Kunyari Sena, Uh, is that litigation? labor practice. Pag Sena, di ba, hindi ma-required ang ano eh. I think kung kailangan na ng lawyer, litigation na siya. Kung may lawyer na involved na. Actually good. Yun yung indispensable element para mag-give rise sa isang full-blown litigation eh. Pag talagang nag-engage ka na ng services ng lawyer, Lawyer. doon na siya. Actually, not necessarily court. Kasi halimbawa, yung pang tinatawag natin na Labor. quasi-judicial, di ba? So, halimbawa, IPO field. Alam kong wag muna natin pag-usapan yung copyright, pero di ba? So, Intellectual Property Office, di ba? Yung Intellectual Property Office, meron silang bureau or division doon na yun yung in charge sa pag-resolve ng mga disputes involving intellectual property rights. So, pag ganun, litigation din yun. No, litigation. Oo, parang Kahit hindi sa court. kahit hindi siya sa korte. Pero nagpe-perform siya similar or akin to that of a court. Paano? Kasi may conflict. May conflict, 'di ba? Sige, yan na natin. Kaya ang lawak na litigation eh. Kasi Totoo. hindi mo siya pwedeng ilimit sa may utang ka sa akin, sasampahan kita para bayaran mo ako. Madalas ganun yung parang common parang yun yung common notion ng isang litigation eh. In fact, ang common notion pa ng isang litigation, criminal cases. Tama. Di ba? Yun eh. I think mas palatable yun sa public eh, yung criminal. Kasi most criminal cases, litigation litigation naman. talaga, di ba? So, Talagang yung mga labor cases. litigation din sila. Litigation din sila. Litigation din sila. Okay. Hindi, sige, gets ko na. Explain mo naman like M5 eh. So, kumbaga, Sige, like year 3, may kasuhan. Tapos may abogado. Yun. Tapos nasa korte sila. Yun. malawak, Ayun nga. malawak in the sense na hindi lang siya nag-involve ng matters. So, Na- litigation is a process. We can say that. Oo. It's a Proseso process. siya. Sa legal Whereas proceeding. yung outcome niya is justice. Justisya na ba yun? Yun na nga. Yan. Contentious yan. Siyempre, yung iba, halimbawa, yung common notion nga ng litigation, criminal cases, halimbawa, murder. Sanay tayo sa OSG yan sige, murder. Diba? Mga appellant's brief. So, for example, murder. Ikaw yung, wag na lang tayong tatlo. Halimbawa, si Y, siya yung biyuda ni X. Asawa niya. Superhero na lang si Batman. Si Batman. Halimbawa, si Batman, may asawa siya, di ba? Si Lois. Catwoman. Hindi, si Lois iba yun. Hindi, kunwari si Catwoman. Si Catwoman, halimbawa, asawa niya. Halimbawa lang naman. Okay, halimbawa. Multiverse naman eh. Multiverse. May oh. multiverse, Pwede di ba? rin Lois Lane, ibang multiverse. Pwede, kasi DC naman eh. Catwoman na lang. Pero si Catwoman na lang, kasi parang, Okay, Baka magalit pa si Superman eh. iligawan mo eh. Di ba? So, halimbawa, nabiyuda si Catwoman. Expand pa natin, may anak sila. Okay. Di ba? Si Robin. Si Rob. Si Robin bigla yung anak. Kasi isa lang yung anak nila kasi busy si Batman, mayaman eh. Mayaman. Busy negosyo eh. Di isa lang naging anak nila, di ba? O di, halimbawa, maraming nabangga si Batman along the way eh. Oo naman. Di kusyante. Si Joker. Akala ko sa Batmobile Siya na napikot bangga. sa kanya, di ba? Oh, Hindi pinaligpit. Okay. Okay. Di fast forward, madaling sabi, na-identify naman yung yung suspect. Nag-litigation. Kasi nahuli, na-aresto, dumaan sa proseso. Ano ba, pinatay ba si Batman? Pinatay si Batman. Pinatay si Batman. Pinatay si Batman. Namatay si May Batman. nabangga siya eh. May mga marami siyang Sila Joker. marami siyang natapakan tao. Halimbawa, si Joker natapakan Joker. yung tao. Tapos si Joker, Mr. Penguin. Yeah, mga ganyan. Laki na invest. Mr. Penguin. Laki na invest nilang pera, May di ba? respeto ako kay Penguin. Tapos, niloko pala. Ganyan. Hindi bumalik yung expected na returns of investment nila, di ba? Okay. O di, madaling sabi, pinaligpit siya. O tapos, na-identify yung suspect, si Joker. Okay. Napatunayan. Nagdaan sa proseso. Litigation. Litigation. Kaso litigation. insanity. Na-aresto siya. Si Harvey Dent, kinuwang lawyer. Si Harvey Dent yung lawyer. Yeah. Di syempre, Prosecutor si Harvey ang Dent. version ni Joker, hindi ako. Oo. Hindi ako yun. Pwede insanity. Hindi, sige. Yung basic na lang. Hindi ako talaga. Hindi ako. Hindi ako. Joker Ba't siya. gagawin Denial. yan? Denial. Ganyan. O di syempre, una magpipresenta ng... Ito ni litigation. Ito ni litigation Nagpresenta proper. si Harvey Dent. Magpipresenta ng ebidensya yung prosecution para patunayan Si Harvey Dent yun.
Oh, Sino bang pinag-usapan natin ng si Harvey Dent daw yung prosecutor eh. Si prosecutor si Harvey Dent, no? Ah. Hindi, syempre, ang duty ng prosecutor, patunayan Na may sala. yung suspect na binitbit natin dito, siya talaga gumawa nun. Wow. Oo, patunayan mo. Syempre, we can only do, ang prosecution can only do much. Sino bang eyewitnesses? I think yung DA prosecution talaga yon, district attorney. District attorney. Okay. So, inline tayo. Ah, inline, ayan, sakto. maganda. Harvey Dent. yan. O, di yun. Hindi pa siya two-faced dyan. Hindi pa siya two-faced. Pinresenta niya lahat ng witness na pwedeng mag-pin down kay Joker. Joker, on the other hand, time niya na magpresenta. Litigation pa rin to. Sino lawyer ni Joker? Sino ba lawyer ni Joker? Kunwari si Penguin na lang. Si Penguin! Kunwari na lang. Okay, lawyer si Penguin dito Si Penguin- sa multiverse na to. Yan. Di presenta. Siyempre, ang version ni Joker, di ako yun. Okay. Oo. Di ako yun. Unang-una, wala ako dun sa scene of the crime eh. Mm. Nung araw na yun. Alibay. May alibay. Nung Alibay araw, tawag doon. nung araw na yun, nasa Maldives ako eh. Ano nangyari yun? Sa Guam siya pinatay. Ako, nasa Maldives ako eh. May proof siya, may proof. Oo, may proof pa siya. Halimbawa. May passport stamp. Oo. Ayan. Tsaka may Facebook post na kasel. Ganyan. Ngayon, nagpresenta pa pala ng rebuttal witness yung prosecution. Okay. CRB. Nagpresenta ng rebuttal witness na nagpapatunay na hindi, kahit nasa Maldives ka, ikaw kasi yung nagsuhol sa akin para patayin yan si ano. O di, principal by ano pala? Inducement. Oo. O di, madaling sabi, nakatulan ng guilty si ano. Si Joker. In layman's terms, mastermind siya. Mastermind pala siya. Kasi sige, wala ka nga talaga dun sa scene of the crime. Pero kasi, Ikaw nagutos. ikaw nagutos, binayaran mo ako eh. Parang yung isang politiko natin, no? Sabi mo, ligpitin yung, ko, di yung ba? bago, yung ngayon, nahuli sa ibang bansa. Oo, di ba? Parang ganun. Parang ganun. Parang ganun. Pero wala pa sa litigation yun. Walang litigation yun. Wala pang litigation. yun. Pero ano siya, parang sa preparatory local parang hinuli lang ng pulis. Parang ganun. Hinuli ng pulis, nag-aantay lang ng hearing. Okay. PDL siya, ganun. Ngayon, sige. Back to Batman Joker. Nakatulan ng guilty. Si Joker. Si Joker. Napatunayan eh. Talagang, ikaw yung mastermind. Magandang tanong mo, AJ. Yun na ba yung hustisya? Oo, yun naman. Sige. Sino yung heirs? Ang naiwan dito, si Catwoman. Catwoman tsaka at si yung anak na Robin. Oo. Ako, hindi ko pa sasagot. So, ibabato ko lang din yung tanong. Tingin nyo kung kayo siya, yung mag-ina. Justice ba yun? Oo. Okay. Kasi kulong lang si Joker. Kulong si Oo. Joker Ayaw, ano bang hatol kay Joker? Anong gagawin kay Joker? Panghabang buhay na pagkakakulong yun. panghabang Murder. buhay na kukulong. Kasi inducement eh. Mm. So, qualified. Pero 20 years lang yun. 20 years lang. Subject to, 20 years lang si Joker. good kukulong. character. Oo. Good contact time allowance. Oo. Diba? So, yung maganda to, babalik na naman sa sosyo to. Oo. Diba? Ayan, Actually, tahinan isipin sa mo to sosyo. babalik Oo, pa rin sa sosyo. Kasi nasa worldview ng tao eh. Yung worldview theory, di ba? May worldview theory sa sosyo, di ba? So, ano ba? Ano ba yung justice sa'yo? Di ba? Kasi social construct siya. Ganun. social construct siya, pre. Kasi, Para sa iyo, hustisya yun. Para sa iba. pero sa Hindi siya iba, nahawakan eh. Hindi siya siya nakakain nahawakan. eh. Paano kung kay Robin, na nawalan ng ama, paano kung kay Robin, ang hustisya pala sa kanya, hindi, papatayin Eye din for an kita. eye, ganun. Exactly. Oo. Eye for an eye. Galing, nauna mo. Oo. Papatayin din kita. Nawalan ako tatay eh. O, papatayin din kita. O. Yun ba yung yun yung hustisya sa kanya. Paano kung sa nanay niya, which is si Catwoman. yun na pala yung hustisya. At least nahuli. Oo, Pagsilbihan mo yung sentence mo. So maganda siya, 'di ba? Kasi parang ito yung proof na the legal system can only do much din. Pero at the end of the day, I think nasa tao rin talaga. Alam mo 'yon, parang how justice can be defined or quantified. It really depends dun sa tao. Kaya pala maraming hindi nagtitiwala sa sa justice system natin. After all kasi, 'di ba? Parang man-made eh. Alam mo 'yun, Mm. parang wala naman talagang perfect system eh. Maganda to. Actually, maganda to. Maganda to pinag-uusapan We're getting natin. deeper nga eh.
Kaya yung iba nagre-resort to extrajudicial, di ba? Kaya may mga vigilante tulad ni Batman. Yun, di ba? Kaya siya namatay eh. Ano naman tayo? Yan tuloy. Yan tuloy. Meron pa vigilante si Robin Hood. Oo, di ba? Di ba? Ang ganda eh. Yung he's putting justice in his So, hands. in his own hands. Vigilante, Kasi, no? maganda yan eh. Oo. Di ba? So, Kasi minsan kung flawed yung batas or yung system, di ba? Some people, they put Hindi naman siguro flawed, pero parang kulang lang. kulang. Pwede, oo. Pero yun na nga. Kung sa ibang tao, kulang nga ba? Kasi paano kung yung iba, ang disposition naman nila is, as far as they're concerned, justice is done the moment na mahuli ka, number 1, number 2, pakulong ka. Iserve mo yung sentence mo. So, ewan ko parang heart issue rin siya sa tao. Tingin ko eh. Parang it will be, kasi kung ang disposition mo, eye for an eye, I think it will be a never-ending battle eh. So, paano papatayin mo siya? Eh, di mo papanagot ko rin sa batas. Pag ganun, pinatayin mo siya eh. So, Kaya nga naisip ko yung mga social sciences, I think law itself, social science siya in a way eh. In a way. Oo. Kasi ito na yung hard Actually. hard application Oo, ng ito na yung social application science, eh. yung law. Oo. Di ba? Yung law mismo. So now I get the appeal na kaya ang daming social science graduate na naglolo. Not just because yun yung sikat, pero yun yung parang talagang hard continuation Kasi yung niya. law yung mismo foundation ng norm eh. uy, Sila yung naglalagay kung ano yung norm, di ba? Norm. Di ba? Social 101 yun, Norm. Institutionalized na yung norm through the law. Correct. So hindi na siya yung parang customs itself, naging hard requirement na Nag-crystallize siya. na siya eh. Into law. So ganun po nagiging batas yung isang tradisyon. Di ba? Pero, di ba yung tinanong ko sa'yo dati, yung revised penal code ba? Okay. Di ba kung... I think yun yung prototype episodes pa eh. Oo, di ba? Okay. Tinanong ko kung sino nag-isip na mga yan, sino nag-isip na ilang years to makukulong, ganun. Paano mo masabi na ito for life, ito 20 diba? years lang, di ba? Kaya nga sabi niya, man-made nga yun eh. Man-made kasi. Oh. Pero sino nag-isip na 'Di ba? pag ano ba yung mga heavy na Sino yung nag-isip na pwede mong patayin pag nahuli mong magka-sex Oo, yung diba? Yung nangangalot yan, di ba? Oo, Oh, 'di ba? yun, Yung sorry, hindi clear. Yung halimbawa may asawa ka, nahuli mong may nangangalot yan sa ibang tao yung asawa mo, di ba? Oo. Tapos pag binaril mo silang dalawa, exempting circumstance. Exciting circumstances Oo. siya. Na- andun yun, di ba? Sa nasa revised penal code Oh, yun. yun, di ba? No, Article 247. Sana tama. Tama. Recorded to kaya ako, yung nag-cite ng specific na ano. Delix yun. Pero Delix yun. nonetheless, Delix. yun, tama. Di ba? So, yun. Tinanong ko ba sa'yo dati kung sinong gumawa ng revised penal code? Sabi ko mga Espanyol. Ay, mga Ay, Espanyol. hindi. Tama ba? Oo, Hindi. sinabi mo yun. 1935 yun Hindi. eh. Or yung penal code Hindi, yun? 1913, 1912 Something. Act number Kaya mahirap 3815 yata. O, Oo. basta yun. Basta advice ko kung law student ka, nakikinig ka dito, huwag kang sumagot ng specific provision. Oo, kasi sabihin mo lang. palaki chance mo magkamali. Magkakamali ka. Under the revised penal code ka na. Masyadong pabibo. Ah, ganun yun. Ganun yun siya. Ganun siya site yun. Oo. Pag sa exam, di ba? Unless you're super sure. Unless you're super sure. Unless you're super sure Kasi na pag- yung sinasite mo tama. Pag Okay, sinabi go mo ahead. under the revised penal code, tama pa rin. Tama Pero pa pag rin. sinabi mo under article 247, Talaga ba? medyo Check parang lang. nag-ano Medyo check. yan. Parang ka nagda-darts nun eh. Oo. Oo. Unless sa ulo mo talaga, no? Unless sa ulo either mo. perfect yung sagot mo or sobrang mali. So, no points. O babalik tayo doon sa man-made. Kasi bakit? Sino man nag-check ng exam? Tao. Tao din. Oo. Maiinis sa'yo yan. Tapos essay yun, no? Essay yun, di ba? Depende pa sa judgment nung examiner or Correct. ng teacher, di ba? Oo. So, ikaw ba? Ako Ako. Kasi kung ang kaharap ko, nagmamarunong, lalo kitang di papakinggan. Ay, oo. Ako, kayo. Pero ako, ganun. Tama. Similarly, yung examiner, di ba? Kasi yung tone doon, pag nagsabi ka ng specific provision, ay, nagmamarunong to. nagmamarunong Pero ka. mali, Ipapacheck mo ba sa akin, ha? No points. Sa akin mo pa talaga sinabi. Ako examiner eh. Okay. So, ganun din. Okay, social na naman yun. Ah. Interaction yun eh. Oo. Di ba?
So, Para siyang psychology, Oo pero... nga, ikaw. Ano? Ito, na-relate sa kanya yung socio and law. How about you? Psych and law? I think yung psych, yung, Uy, I like this. yung Sige, individual psych and lang. Kasi yung human behavior, yung the way you think, cognition is the way you think, di ba? Pero, ano yun, more on individual. Pansin ko, yung sociology, it's more as Interaction. how people interact. Oo. So, kumbaga, ang inaaral sa psychology, yung way of thinking ng specific person. Pero sociology, it's studying yung way of thinking ng, based on our conversation, groups of people, society. 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 So, halimbawa, yung, Society. yung, Parang si Joker rin, Society. We live in a society. We live in a society, no? Ayos ang topic nga ng sociology. Yung inatulan si Joker, yung sinabi niya, we live in a society. Feeling ko ang daming sociological theories ni, ni Joker. Talaga. Tapos yung Joker. Marami sociology, siyang kargado yung mga sinasabi niya talaga. by group di ba? So, halimbawa ito, UST group, sociological, group. Sige. Hindi, sige. Basta group sila. Sige, group sila. Group. Tapos ito, halimbawa, San Beda, ibang group. So, by groups siya. Pero, halimbawa, mga students itself, itong buong table na to. So, sociology pa rin siya. So, it talks about the interactions between individuals in a group. Parang ganun ba yung sociology? Whereas yung psychology, itong isang to lang yung aaralin mo, di ba? So, aral mo yung kanyang childhood, yung kanyang way of thinking. Pero yung sarili. sociology, yung way niya pag-interact nitong mga to, itong mga lahat ng pieces na to, then they make the society. Hindi lang yun, kasi pati yung history, pinag-aaralan sa sociology. Sa socio So, I think interlinked lahat ng social sciences Parang naka-magnify lang on a certain topic. Pero in itself, parang it's one whole thing na pwede mong aralin in your lifetime. Buhay mo. So, mas centered sa individual yung psych. Parang ganun. That's how I see it. May factor yung parang bodily hormones, ganun ba? Oo, ganun. Kasi di ba sa psych kasi, both nurture and nature. Diba? So, both yung innate personality or kung how you were born. May mga ganun di ba? May mga traits na namamana mo. Mga psychopath, ganun. Pati yung mga, psychological problems. Oo. Oo nga, may Yung ganun. psychopath, Oo. ganun. Pwede siyang mamana. Pwede siya mamana talaga. Pwede siya ma-pass off. At the same time, pwede rin siyang, ang cause niya is yung society. Na kasi masyado Perfect. I like that. Totoo yun. So I guess si Joker, both psychology and both sociology. Kasi si Joker, baka may disposition na siya for mental Kasi nasa problem. genes niya na Pero at the same time, yung society pushed him. Uy, ang ganda na itong usap na to. Gusto ko to. Go into Hindi, madness. kay Joker, purely feeling ko purely society talaga Kasi nagsimula siya sa nanay niya, di ba? Abuse siya ng nanay niya Doon pa lang yung socialization ng Ay, ang ganda. nanay tsaka anak, tama di ba? talaga. Nagsimula na doon. Kahit wala siyang problema sa genes niya na may psychological mental health issues. Pero kung how he was treated since the beginning nung bata pa siya hanggang tumanda siya. Kaya siya nag-snap, Tama. 'di ba? So parang kumbaga, yun lang yung the straw that broke the camel's back, yung kung anong moment man po, anumang canon ng Joker. Pero laging ang factor yung society niya, yung people around him. Yung stimuli kung saan siya May nagre-respond. stimuli. Yun. Yun, I think yung nag-lead sa kanya na maging ganon. Pero, tama yung sinabi ni AJ. Kasi parang, wala naman sa kwento na nagkaroon ng backstory. Parang hindi naman siya nagkaroon ng origin story from bata na magpapatunay na nasa genes din niya yung yung Society talaga pag kay Joker. Actually, Society. pati si Batman even Society Batman. rin Society rin. Society rin yung nag-drive sa kanya to become the man that Siguro, he is. siguro ang pinaka-psych si Superman. Sa psych, si Superman? Pinaka-individualist. Bakit? Kasi hindi naman siya influence ng Kryptonian society. Bukod doon, Okay. may tawag doon, God
complex siya eh. Okay. Malakas siya eh, di ba? So kaya ang ginawa niya, either maging mabuti siya or masama siya. Sarili niya yun. Pero may society pa rin eh. Pero may kakayanan siya na mamili on his own, di ba? Kasi may power siya eh. Tama. Pero at the same time, I think, lahat nitong, ang galing pwede natin i-topic na to ngayon eh. Yun nga yung mga superheroes, villains, saka superheroes. O sino ba? Parang lahat society eh, no? In general, kasi Parang in general yung society. stimuli nila, society, di ba? So, sociology, Parang in general talaga. In general talaga. sociology Magbigay ka ng superhero. Isip ako Pero yung reaction nila, psychology. Bigay ka superhero. Teka muna, gusto ko mag-pick up doon. Ayun. Paano yung reaction nila sa Kasi psychology? ito sige. si Joker, tsaka si Batman. Ito na yung ginamit ko. Sige. So si Joker, medyo shitty rin yung mga naging situation niya, di ba? Si Joker. Oo. Pero Okay. si Batman, ganun din naman, di ba? May traumas siya. Shitty sila pareho. Shitty sila parehas. Shitty childhood sila pareho. Yung economic standing lang nila magkaiba. I think yung economic standing Oo. Kasi parang shitty in their own right, pero at the same time, parang i-acknowledge natin na yung ito si Batman, parang he came from privilege eh. sige. Parang pangit Pero di ba yung sa mga akin. psych? Si Superman na lang ulit. Kasi pwede siya maging super villain eh. Ayun. Pwede rin siya maging superhero. Pwede rin siya Di ba yung mga psych, parang, kunyari, si Freud, di ba? Lagi niyang binabalikan yung childhood, di ba? Ayun, yun. May mga ganun. So, society pa rin yun. Kasi paano kayo treat nung bata ka, ganun. Tama. Parang, kasi, ano ba yung sinasabi ng mga psychologists, parang, kung ano yung na-experience mo nung bata ka, child trauma, di ba? Naka-carry over mo hanggang sa pagtanda mo. Oo. So, ganun yung appreciation ng psych. Pero pag sociology, paano ka na pag-interact with other socialization sa mga kaibigan mo, sa family mo, ganun. Peers mo, sa colleagues mo. Oo. I see. Pero yung sa psych, kung anong nangyari sa'yo nung ano ka, dinadala mo yan hanggang ngayon. Kaya nga, di ba, may healing your Inner child. di ba? That's psych yun, pag ganun. Pero naalala ko ngayon, nung sinabi nyo, yung psychology, sociology, di ba nag-originate yan lahat sa philosophy? Di ba? Tapos nag-branch out na lang. Di ba lahat naman, ano? I think lahat. Yun ang fundamental. Philosophy, no? Di ba yung, fun fact sa Wikipedia, Oo. pag pinindot mo lahat ng first link, kahit anong subject yan, I-redirect ka sa ang pinakahuli ng philosophy. Oo. Okay. Tama. Kaya siguro, kaya yung philosophy yung pinaka-vague yung magiging trabaho mo sa kasi yung root ng lahat eh. Pwede kang maging kahit ano. Ayun, yun lang. Tama. Parang jack of all trades ka. ganun. Yes. That's how I see it in a good side, 'di ba? Kasi most people think pag humanities walang trabaho. Pero feel ko pwede kang kahit ano. Tapos Kasi gusto ka. yung setup din kasi ng society natin. Kaya Yung- society Ewan We ko, live in a society. We live in a society. Episode Oo, kasi Ian Manaban, we live in a society. the way din kasi na structured yung modern society natin, parang lahat dapat measurable by pragmatic standards eh. Parang picture out nyo parang checklist, di ba? For example, workforce, corporate. Sige. Corporate structure, di ba? Kaya parang nagmumukhang walang lugar for people from humanities. Kasi yung mismong society natin, nagbe-breach siya ng culture na dapat pasok ka sa ganitong standards. Tama. Tama yung sinabi ni AJ eh. When you come out from humanities, parang ang approach kasi natin, hindi tayo dapat nakukulong sa isang set of criteria eh. Ayun. Di ba? For example, halimbawa, again, with due respect. Okay, with due respect. For example, automotive. Okay. Ano ang heart ng automotive industry? Sales, marketing. Okay. Di ba? Simple. Ito yung ito yung requirements para maging isang marketing professional. Diba? Okay. Number one, of course, dapat marketing graduate ka. Okay. Oo, kasi, di ba? So, parang masyadong kulong, masyadong restrictive na ito yung criteria. Kaya, parang, okay. So, yun, di ba? Tapos, halimbawa, again, with due respect, for example, ang
Kunyari, doktor, syempre kailangan mo makulong talaga. doon. Kailangan makulong ka. Talaga doon, di ba? Life is at stake eh. Correct. Whereas, kung humanities ka, parang nagmumukha to na yung walang lugar sa'yo. Sa mga katulad mo. Kasi nga, yung where we come from, hindi tayo nakukulong sa isang, sa isang structure na meron lang 4 corners eh. So, which is sad din. Kasi, so paano yung mga ganun? Di ba? Dead end ba? Kasi, ito yung society na patitiran natin eh. Oh my God. We Kaya live in pala a ganun society. tayo mag-isip, Liam. Di ba? Di ba? So, We live in a matrix. parang may, exactly. Parang matrix, parang simulation. Di ba? After all, kung iti-trace back mo, saan ba nag-umpisa? Bakit? Bakit? Allegory of the Cave. Ayan na, nawala rin. Hindi naman alam na. Nagiging philosophical na. Nagiging Plato na, di ba? Pero actually, speaking of allegory, may ano na yun eh, parang yun yung inspiration behind the Matrix. Nabanggit din kasi ni AJ yung Matrix eh. Di ba, ano yung pinapili kay Keanu Reeves nun? Blue pill, red pill. Blue pill, red pill, di ba? Oo. Di ba? Kasi, parang isa doon, magigising ka sa katotohanan eh. Yan yung katotohanan, masakit. Gusto mo ba yun? Di ba? Similarly sa allegory, di ba ganun din? Di ba yung ascent niya to the top, Oo. up until ma-expose siya doon sa light, habang papalapit siya doon, mas masakit. Kasi all his life, akala niya, ito na yung mundo. Nagkakas ng shadows dyan. Di ba ganun yung allegory of the cave? Yun yun. Di ba may kandila lang doon, tapos may mga, I don't know. Ang shadows. Yung shadows eh. So all his life, ito yung buhay na nakagisna niya. Oh my God, red pill moment natin nung April. Bakit? Ano meron? Nag-resign. Sabay ba kayo? Magkasunod. Siya nauna. Tapos After 1 week. After 2 weeks. 2 weeks ba lang siya? So, Matrix yung office niya dati. Simulation. Simulation yung office niya dati. Simulation. And nag-break free kami to pursue the truth. Yan! Oo, di ba? Hindi, kasi meron ding, ang maganda sa Matrix tsaka sa allegory, Yung mga afternoon walks namin eh. Usapan namin. Okay daw. alam niyo yung maganda sa allegory tsaka sa Matrix, ang weird doon, gusto mong makita yung truth, gusto mo i-pursue yung truth, pero at the same time takot ka. Kasi comfort zone. Ang ganda ng concept ng comfort zone talaga eh. Di ba? Kasi comfort zone, masyado nang komportable sa akin magstay eh. So dito na lang kaya ako. Aminin natin, masaya yun. Oo. Di ba? Like parang Parang wala, you're provided for, pero safe ka na. Steady at... Ba't ka pa aalis? Di ba? Oo. Parang some people na inisip, ang naman, ambisyoso. ang impatient mo. Impatient mo. Kasi okay ka na dyan eh. Di ba? Di ba yung tattoo mo nga? Daw, sa alis daw eh. Oo. Di ba? Yung allegory eh. Pero how would you know? Hindi niya matapat sa'yo. Tatagal eh. Medyo bloopers yun ah. Di ba? Skip. Di ba? So, yun yung ano dun eh. Yun yung strange thing sa comfort zone eh. Parang, there's a huge part of you that would want to stay. Like permanently. I-translate natin in more concrete terms. Sumasahod ka every week. 7, 14, 21. Kayo yun. Kayo yun eh. Di ba? 7, 14. I think related si AJ doon. Hindi, ako, twice lang ako. Quincenas. Sige, okay Quincenas, lang. Pero quincenas. still. Consistent. Pero Oo, consistent. consistent, oo. Di ba? Consistent. Consistent na may sahod. Oo. Di ba? So, pero, deep down inside, nafe-feel mo, hanggang dito na lang ba ako? Oo, di ba? Di ba? Oo, ganun. Kasi, hindi siya arrogance, pero you just know na may ipupush ka pa eh. May limits ka pa na pwede mo pang abutin eh. I think arrogance lang siya pag hindi mo pinag-isipan deeply. Pag reckless ka, I think easily determinable naman kung reckless ka or sadyang gusto mo lang talagang i-explore pa yung unexplored part ng limitations mo, di ba? So yun yung parang blue pill, red pill moment eh. Di ba? Blue pill, every week sasahod ka ng gantong amount. tapos, paulit-ulit lang gagawin mo. Lahat ng bills mo. Oo. Kaya. Di ba? Due date lang pala eh. Di sige. Due date. Pero ito, Red sige, pill. red pill, pwedeng
triple or 4 times yung maging kita mo. Ah. Pero you have to undergo the growth pains. Yes. Kung ano what you're building. Ganun. Refining phase talaga yan. Diba? Parang kang diamond yan. May birth pains talaga eh. Willing ka bang pumunta sa ganung part? Correct. Para, kumbaga yung phase na yun, sa dark forest na yun, para makapunta dun sa, Nandun ka ba ngayon? Nandun ka ngayon? Nandun ako sa dark forest. Ngayon. Pero feel ko pag narinig ko na to, na-upload ko na to, hindi na sa dark Hindi na. forest. Yes! Diba? Time capsule Kailan ba to? natin. Kailan ba ma-upload Kailan mo to? ma-upload to? Bare months. Bare months. Oh, dami na pala natin bala. October. Dami na, 10 na bala natin. Dami na. Oo. May 10 episode pa kami. So, siguro mga episode, 30 plus or 40 plus. Yes, Kasi last mga 40 plus. 25 weeks pa eh, no? Oo. Diba? So, ayun, marami tayong thoughts to ponder about eh. Tama ba yung grammar? Tama, to ponder on, to ponder To about. ponder. Ponder on eh. Ah. Yun nga yung sociology goes deeper than the law, it goes deeper than our career right now. Kasi parang connected tayong lahat. Pati no? The egg. Hindi. The egg theory. Yung, kumbaga, yung action mo, alam mo ikaw lang na-apektuhan eh. Pero may butterfly effect yun na. Yun. Philosopher. Butterfly effect. Ano yan? Ano pa ba? Yeah. Ilang minutes na tayo? Wait. May last question na. Ayan. Pero 34 na agad Gabi. yun. 35 na. 34, 35 na agad. Last Nagre-record ba yun question. sa'yo? Hindi, pero malakas naman yung ano eh. Ano yan? Wala, props lang. Hindi kasi namatay na yung battery hanggang ganun. Nakato na lang to ngayon. Pero i-raise ko na lang yung volume nung lead. Alam mo yung yung nakukuha niyang... So props mo na lang yung hawak mo. props. Okay. Napansin ko pero deep na yung conversation natin. Kaya nga eh. Hindi ko na pinansin. Marami naman tayong backup. So, ayun. Yung last question siguro, before we end this episode, very fruitful episode na. Dami ko Sobra. Ang nakakatawa dito, hindi ito in-intend natin eh. diba? Diba? Dami ko na may magic. Ang galing eh. Hindi ito in-intend natin eh. Pero nahasa yung sociological imagination. Yun! Si Wright Mills. Pag may kausap ka mga Si ganito Wright eh. Mills. Si Wright Mills. Si Wright Mills yan. First, siya yung author. Siya yung author ng sociological Tignan mo, naalala ko pa. Naalala So niyo ano pa? yan? SCL 101 yan. May SCL. Yun yung code eh. Yung subject code eh. So intro to socio. Sa kanila Ano yan? siguro. Mga first 2 weeks, maririnig mo na yung sociological imagination. Yung theory na yun. Nandun ba yung allegory of topic? Hindi, wala. Yun, Fido 101 Philo naman yun eh. Oh, intro to Philo yun. Pero ayun, since na-touch lang natin, kumbaga tip of the iceberg lang eh. Tip pa lang yun, no? Oo. Tip pa lang. Di pa natin na-discuss yung law school. Yung law school, di pa nga eh. So ayun, hopefully, maging guest ka ulit namin, Attorney Lian. Oh, syempre naman. Oo naman. Taga saan ka? Pasig. Pasig. Malayo-layo. Pero ako Makati. Pwede naman na. Recurring character. Ulitin natin to. Sure yun. Babalik ako. Tapos, imagine daw, gusto ko talaga ng podcasting kasi recorded conversation, time capsule siya. By the time you listen to this, you're a different person na. Tapos, ganun ka lang mag-isip dati. Di ba? Tapos, magre-record ulit tayo the next time. Ibang person na tayo. Ibang person na ulit. O di parang yung kung parang nag-umpisa tong video na to, na meron akong imperialist Manila mindset Oo nga. noong 2008, 2009. Ngayon, okay. Ngayon. Tapos ngayon, hindi na pala. Di ba? Na parang, okay, dala na lang. Ganito talaga yung Manila. Yung ganong 180 shift. So, yung parang hindi masyadong related pero yung question ko na ending is, what would you do if money were not an issue? Would you still be practicing law or would you practice law and do something on the side? if money is not an issue, Or nothing related sa law, kung anong gusto mo. Related to law. Yeah. What's the limit? Naman. Kung gusto mo maging recluse na lang, or anything. Ano, reckless? Recluse. Recluse. Exclusive lifestyle. Ako? Siguro. Bakit ka ako dito? Anyway. Yeah.
other than law, ako, I do music. I think yun yung ano natin. Doon tayo mag-dig deeper sa next episode. Ako, I'd really do music. Yun, ang I think maganda. pwede tayo mag-focus sa music eh. Music, band career mo. Music, Band career namin. band career natin. Band career ko din. Di ba? Rap career mo. Ano? Rap career, wala na yun. And mga diba? instruments, musical theory. Di ba? And yung hybrid ng music and law. Yun! Ang ganda nun. Grabe. Oo. So, Yun. Abangan natin lahat yun. Abangan natin. Oo. So, see you next time, Lian. And, see you. Oo, ganda yun, no? Oo. Excited na ako doon. Salamat sa pagpapaunlak. Thank you for Exciting. having me. Yeah, thank you. And, dormates, Good see you night. next time. Good night. Good night. Bye-bye.